Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong upang pagtibayin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagtungo sa Singapore para mas mapalalim ang ugnayan ng Pilipinas sa naturang bansa. Kanyang nakaharap si Prime Minister Wong at kabilang sa kanilang napag-usapan ang investment sa larangan ng kalusugan at digital infrastructure. Binati ni Prime Minister Wong si Pangulong Marcos Jr. matapos umangat ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon pa kay Wong, ito ay maituturing na matatag na pag-unlad bagaman kumakaharap ng krisis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas, at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Department of Energy o DOE at mga opisyal ng Meralco ang inauguration ng pinakamalaking integrated solar and battery energy storage facility na nasa isang lokasyon. Ito ay tinuturing na pinakamalaki sa buong mundo at ang Phase 1 ay matatagpuan sa Gopan, Nueva Ecija. Some critics have told us that projects of this size were beyond the Philippines, that we seem to be a country of modest paths. Under the President's Bagong Pilipinas, we want this conventional wisdom challenged, if not changed, and prove that the Filipino can build to scale. On a final note, we all know about the sunlight across our archipelago that has kept our harvests bountiful and our mornings filled with hope and yearning. Now our people are able to take greater ownership and use of the sunlight. It will light our homes, strengthen local economies, and grant our children an enormous start to a sustainable future. Inaasahang malaki ang maitutulong ng proyektong M-Terra Solar upang mas mapalakas ang supply ng enerhiya sa bansa. Sa pamamagitan nito, ang lakas ng enerhiya mula sa araw ay makukuha at maiimbak para patuloy na magagamit ang renewable energy na mapapakinabangan ng lahat. Ang M-Terra Solar ay dinevelop ng Terra Solar Philippines Incorporated na affiliate ng Meralco Power Gen Corporation at partnership kasama ang Actis. Ang Phase 1 ay magpapagana ng 1,373 megawatts ng kapasidad ng solar energy at 825 megawatts ng battery energy storage system. Kapag nakumpleto na ang buong proyekto, ito ay makapagpapahatid ng 3,500 megawatts ng solar power at susuportahan ng 4,500 megawatt hours ng battery storage para mapagbigyan ng sapat na supply ng kuryente ang halos 2.4 million households. Upon completion of both phases, this facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. Sa ibang balita, pinuna ni Senador Panfilo Ping Lacson
Ang hanin ay paulit-ulit na pattern ng pagkakakonfine sa ospital ng ilang kilalang personalidad matapos silang maharap sa contempt ng Senado o sa pag-aresto kaugnay ng mga kasong kriminal. Tinukoy niya ang mga kaso ni na dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at Senador Rodante Marcoleta na kapwa nahaharap sa mga kasong plunder at graft na na-confine sa Philippine National Police General Hospital. Ayon pa kay Lacson, nais niyang malinawan kung sino ang sumasagot sa gastusin ng kanilang pananatili sa ospital dahil ang PNP General Hospital ay pangunahin para sa mga miyembro ng PNP at kanilang mga dependent. Sinabi rin niyang may mga ulat na ilang kwalipikadong miyembro ng PNP ang hindi agad nabibigyan ng espasyo sa naturang ospital habang may mga hindi umano dependent na nakakonfine rito. Balak din ni Lacson na ihain ang usapin sa pagtatalakay ng panukalang 2027 budget ng PNP at Department of the Interior and Local Government o DILG upang malinawan ang pulisya sa paggamit ng pasilidad at paggastos para sa mga pasyente. Samantala, hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang paglulunsad ng investigasyon sa flood control kasabay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Tunghayan ang buong detalye mula rito. Kamakailang nagpahayag si Senador Alan Peter Cayetano na ilunsad na ang investigasyon sa flood control. Ito ay matapos ipahayag ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasagawa ng investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa pagdaraos ng 2019 SEA Games na pinangunahan noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ayon pa kay Cayetano, sinusuportahan niya ang naturang investigasyon at handa siyang makipagtulungan sa anumang magiging proseso. Kasabay nito, hinamon niya ang Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa rin ng hiwalay na investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon pa sa senador, dapat umanong maging patas ang lahat ng investigasyon at walang sino man ang dapat makaligtas sa pananagutan kung may sapat na ebidensya. Pinuna rin niya ang aniyay sabay-sabay na pagkilos ng NBI, Department of Justice at Malacanang sa pag-uugnay sa kanya sa issue ng SEA Games. Pagigiit pa ni Cayetano na dapat ding siyasatin ang iba pang mga opisyal na may kaugnayan sa mga proyektong isinasailalim sa investigasyon upang maiwasan ang anumang pagdududa ng publiko. Samantala, nananawagan naman ang senador ng isang malawak at patas na investigasyon sa lahat ng isyong kinakaharap ng pamahalaan upang aniya manaig ang katotohanan at mapanagot ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan naman ang makabayan na magkaroon ng reversal of conviction sa Talaingog 13 case kasabay ng ikalawang anibersaryo ng hatol laban sa 13 akusado. Noong July 15, 2024, hinatulan ng Regional Trial Court sa Tagum City sina dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo, dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at 11 volunteer teachers ng Lumad School ng kasong child abuse kaugnay ng isinagawang solidarity mission sa Talaingog, Davao del Norte noong 2018. Ayon kay Castro, isinagawa ang misyon upang matiyak ang kaligtasan at pangailangan ng mga mag-aaral at guro sa Salungpungan Community School sa gitna ng umano'y banta sa kanilang paaralan. Iginiit naman ng makabayan na ang kaso ay isang anyo ng political persecution laban sa mga progresibong organisasyon at sa mga nagsusulong ng karapatang pantao at ng mga katutubo. Sinabi rin ng grupo na magpapatuloy ito sa panawagang maibasura ang hatol at mapanagot ang mga responsable sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao laban sa mga komunidad ng Lumad. Maray naman kinondena sa bansa ang umano'y racist na AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Para sa kabuoang detalye, tunghayan ang ulat na ito.
Kasunod ng paglabas ng China Daily ng AI-generated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy habang kwene-question ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea, kinundi na ito ng mga opisyal na nagtataguyod sa teritoryo ng bansa. Ayon pa sa mga makabayang grupo at kay Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia, hindi lamang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang tinarget ng naturang video, kundi maging ang dignidad ng bawat Pilipino. Samantala, kinundi na rin ang nasabing video ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sinabing nagpapakita umano ito ng paghamak sa mga Pilipino at sa 2016 Arbitral Award habang nananawagan naman ang Department of Foreign Affairs na dapat alisin ang naturang post dahil umano sa pagiging mapanlait at irresponsable nito. Naglabas din ng pahayag si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa naturang video. Nananawagan ang opisyal na paghingi ng pahumanhin at agarang pagtanggal nito habang hinihikayat ang isang malayang patakarang panlabas na magtatanggol sa soberanya ng Pilipinas laban sa anumang uri ng panggigipit mula sa ibang bansa. Para naman kay Goytia, walang puwang ang racism sa diplomasya, responsableng pamamahayag at ugnayan ng mga bansang may paggalang sa isa't isa. Pagigiit pa niya ang pagtutol sa 2016 Arbitral Award ay hindi maaaring maging dahilan upang lapastanganin ang isang buong bansa at ang isang pamahalaang may matibay na argumento at dapat dumaan sa katotohanan, ebidensya at pandaigdigang batas, hindi sa anyay propaganda. Muling panawagan naman ni Goytia na agad alisin ng China Daily ang naturang video at humingi ng paumanhin sa sambayan ng Pilipino. Dito kanyang idiniin na hindi maaaring yurakan ang dignidad ng mga Pilipino at hindi maaaring questionin ang soberanya ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nakatakdang mag-deploy ng higit 20,000 kapulisan ang Philippine National Police National Capital Region Police Office para sa darating na ikalamang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabilang din sa nasabing bilang ang mga kapulisan mula sa ibang rehiyon upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa SONA. Higit 7,000 mga pulis din ang magiging bahagi ng Civil Disturbance Management kung saan itatalaga ang mga ito upang matiyak ang seguridad sa inaasahang grupo ng mga magpoprotesta. Bukod sa paligid ng Batasang Pambansa Complex, magkakaroon din ng mga bantay sa barangay sa buong Metro Manila upang mas mapalakas pa ang seguridad sa araw ng SONA. Kamakailang isinagawa naman sa Manila Science High School ang paglulunsad ng National Safe School Summit and Safety Drill nitong Miyerkules. Kasali sa kauna-unahang active school shooter drill ang mga miyembro ng Philippine National Police, mga estudyante, guro at school staff. Ang drill ay sinagawa ng Department of Education upang turuan sa paghahanda ang mga mag-aaral at school personnel kung paano tumugon sakaling may insidente ng armadong pag-atake sa paaralan. Ang inisyatibong ito ay kasunod ng mga naiulat na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Partikular ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, kung saan may 3 mag-aaral na nasawi. Inaasahan namang isasagawa sa lahat ng paaralan sa bansa ang naturang drill. Sa ibang balita, isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayang pangkultura ng China at Pilipinas ang nasaksihan sa Maynila matapos galapin ang pandaigdigang paglulunsad ng World Hokkien Golden Melody Awards ng competition kasabay ng pagdiriwang ng Chinese-Philippines Gala Dinner Night. Narito ang report. Global launch ng 2026 World Hokkien Golden Melody Awards at Cross Strait Hokkien Music Awards Competition ginanap sa Maynila noong June 30.
Kasabay ito ng pagdaraos ng China-Philippines Gala Dinner Night bilang pinakamatanda at pinakamalaking plataporma sa buong mundo para sa musikang Hokkien at pagpapalitang kultura. Ipinagdiriwang ng World Hokkien Golden Melody Awards ang 20th anniversary nitong taong ito. Ang kauna-unahang pagdaraos ng pandaigdigang seremonya ng paglulunsad sa Pilipinas ay sumisimbolo sa isang mahalagang hakbang sa pandaigdigang pagpapalawak ng patimpalak at nagdaragdag ng makulay na kabanata sa ugnayang pangkultura ng China at ng Pilipinas. Ang programa ay pinangunahan ng Fujian Minnan Culture Exchange and Development Foundation, ng World Hokkien Gold Melody Award Ceremony and Cross-Strait Hokkien Music Grand Prix Organizing Committee at ng Philippine-Chinese Commerce and Industry Overseas Association Inc. Inorganisa ito ng Chinatown TV sa ilalim ng paggabay ng Federation of Philippine-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. at Federation of Filipino-Chinese Associations of the Philippines Foundation Inc. Mahigit 600 katao ang dumalo sa makasaysayang okasyon, kabilang sina Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan, Manila Mayor Isko Moreno, mga leader ng iba't ibang samahang Filipino-Chinese, mga leader ng overseas Chinese mula sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya, mga kinatawan mula sa larangan ng sining at kultura, at mga miyembro ng media. Sama-sama nilang nasaksihan ang isang mahalagang yugto sa pagpapalitan ng kultura sa pagitan ng mamamayan ng China at Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ambassador Jing Quan na bagamat pinaghihiwalay ng dagat ang China at Pilipinas, matagal nang umiiral ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, nakipagkalakalan na ang mga mamamayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Maritime Silk Road. Anya, ang Pilipinas ang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga mangangalakal na Hokkien na nagtungo sa Timog Silangang Asya. Sa pagunita ng ika-51st anniversary ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng China at Pilipinas, sinabi niyang nagsisilbing tulay ang World Hokkien Golden Melody Awards upang muling buhayin ang diwa ng Maritime Silk Road at pagtibayin ang matagal ng ugnayang pangkultura at pangkasaysayan ng dalawang bansa. Samantala, binalikan naman ni Cheng Fei, Cultural Ambassador ng China, tagapagtatag ng patimpalak, ang kauna-unahang babaeng mang-aawit ng Hokkien sa mainland China at pangkalatang direktor ng programa, ang 20 taong kasaysayan ng patimpalak. Ibinahagi niya na sa nakalipas na 2 dekada, nakahikayat ang patimpalak ng mahigit 140,000 na kalahok mula sa 50 bansa at rehiyon, habang sa kabuoang online reach nito ay lumampas na sa 2.5 bilyon na tao sa buong mundo. Dumalo rin sa paglulunsad si Taiwanese variety show Queen Bai Bingbing na espesyal na nagtungo sa Maynila para sa okasyon. Nagbigay rin ng kanilang mga mensahe ang mga lider ng komunidad na Filipino-Chinese, kabilang sina Sharon Tan, Pangulo ng Philippine-Chinese Commerce and Industry Overseas Association Inc., Victor Lim, Pangulo ng FFCCCII, Keeping Tew, Chairman ng FFCAP, Dr. Cecilio Pedro, Honorary President ng FFCCCCII at Dante Chua, Honorary Chairman ng FFCAP. Ayon sa kanila, dahil mahigit 1 milyong mamamayan sa Pilipinas ang may lahing Hokkien, ang pagdaraos ng naturang pandaigdigang pagtitipon sa Maynila ay isang mahalagang pagkakataon upang mapanatili at maitaguyod ang kulturang Chino at higit na mapalalim ang kaalaman ng mga Hokkien sa kanilang pinagmulan at kultura.
Iginawa din sa mga natatanging partner organization, public welfare ambassador at mga hurado at tagapagpayo ang mga pleke at sertipiko ng pagkilala bilang pagpapahalaga sa kanilang ambag sa pagpapalaganap ng kulturang Hokkien. Kinagabihan, idinaos din ang marangal na pagdiriwang para sa ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag ng Chinatown TV. Naging tampok din ng China-Philippines Gala Dinner Night ang makulay at masiglang pagtatanghal ng mga nakaraang kampyon at mga espesyal na panauhin na umawit ng mga klasikong kantang Hokkien. Ngayong taon rin ang pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng World Hokkien Golden Melody Awards at kasabay nito ang malaking pagbabago sa patimpalak sa pamamagitan ng paglulunsad ng bagong Global Champion of Champions competition. Sa ilalim ng bagong kompetisyon, muling iimbitahan ang mga nagkampiyon, first runners-up, second runners-up mula sa nakaraang 10 patimpalak upang muling magtagisan para sa pinakamataas na parangal bilang Global Champion of Champions. Nakatakdang idaos ang 2026 World Hokkien Golden Melody Awards sa Xiamen, Fujian mula November 30 hanggang December 5 kung saan magsasama-sama ang mahuhusay na musikero at mang-aawit ng Hokkien mula sa iba't ibang panig ng mundo upang ipagdiwang ang makasaysayang okasyong ito. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Impeachment trial, evidence stage na ayon sa House Prosecution Panel. Bigla ang pagtaas ng singil sa kuryente, nais paimbestigahan. DOH, tiniyak na ligtas ang deworming campaign. Pinakamalaking integrated solar and battery facility sa buong mundo, pinasinayaan. Investigasyon sa flood control, nais ni Senador Alan Peter Cayetano matapos ungkatin ang issue sa SEA Games 2019. Racist video ng China, kinundena. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.